Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung naaalala ninyo mga tol, nung isang araw, pinanood natin yung naging debate ng China UN envoy at saka ng representative ng US kung saan mga tol, tinuro ng China ang Amerika bilang pasimuno at totoong bully daw dito sa karagatan ng South China Sea. Ngayon, kung naaalala rin ninyo, ang ating militar, inilipat na ang atensyon sa external threat, no? Dati kasi ang problema ng mga sundalo natin, rebelde, terorista, 'di ba? Dito mismo sa ating bansa. Ngayon, ang tuon ng pansin nila mga tol, nakatutok na ngayon sa external threat. Yung mga banta sa labas ng ating bansa, katulad na lamang halimbawa ng West Philippine Sea, kung saan yan ay patuloy na inaangke ng isang napakadamot na bansa. Ngayon mga tol, inakusahan tayo ng China. Tayo daw ang pasimuno ng gulo. Hindi sa akin galing yan mga tol ha. O eto, basahin natin itong report mula rito sa UNTV News. Sabi rito, muling inakusahan ng China ang Pilipinas na umano'y pasimuno ng gulo sa South China Sea. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, ang China ang bully at pinagmumulan ng gulo sa pinag-aagawang teritoryo. Actually, dapat nga hindi na pinag-aagawan yan eh. Bakit? Kasi nga meron ng hatol ang korte. Meron ng arbitral award ang Pilipinas mga tol. Well, kaya lang naman nagkakaroon ng gulo dyan dahil ayon din mismo sa China, sa kanila mismo galing hindi nila nire-recognize, kinikilala o hindi nila mga kapatid tinatanggap yung arbitral award na yan. Ang tawag nga nila dyan, piece of waste paper. So paano ngayon magkakaroon ng kapayapaan dyan kung merong isang bansa na hindi rumerespeto sa batas? Diba? Take note mga tol isa sila sa signatory state doon sa UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakapirma sila doon mga tol, kasama ang bansa nila sa dapat na sumusuporta at dapat sa kumikilala doon sa UNCLOS. Pero tingnan nyo ginagawa nila. Ngayon tayo iginigiit lang natin ang ating karapatan, tayo pa raw mga tol ang pasimuno ng gulo. Well, para mas malaman natin ang buong detalye, panoorin na lamang natin itong balita mula rito sa UNTV News. At bilang mga Pilipino, syempre, pwede ka magbigay ng iyong sariling opinyon at sa iyong sariling saloobin. Ang hangad natin mga tol, lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo, maging aware, maging open sa mga ganitong usapin. Para hindi kayo masyadong nadadala o hindi masyado, para hindi kayo talaga nadadala ng mga naratibo nila mga tol. No? Panoorin natin to. Ryan, ano ang pinanggagalingan ng panibagong akusasyon na yan ng China laban sa ating bansa? Simple, ang pinanggagalingan niyan mga tol is yung kanilang imaginary at kanilang pagiging swapang, imaginary line o imaginary 10-dash line nila at saka yung kanilang pagiging swapang. Monica, reaksyon ito ng China sa paglipat ng atensyon ng militar ng bansa sa external threat at patuloy na pagpapalalim ng alyansa ng militar ng bansa sa Estados Unidos, sa Australia, sa Japan at India. Napakalinaw mga tol, hindi lang Estados Unidos o Amerika ang kaalyasa natin o kaalyado natin. Andiyan dyan pa yung ibang mga bansa tulad ng mga nabanggit mga tol. Pero merong iba dyan mga tol, ang iginigiit nila tayo daw ay kumikiling sa Amerika, which is bawal daw o mali daw ayon sa ating independent foreign policy. No? Which na hindi naman name-mention na yung dating administrasyon mga tol, ipinagtabo yan ng lahat pero yumakap ng mahigpit doon sa China mga tol. Kulang na nga lang maghugas ng puwet ni Xi Jinping pag-e-ebak eh. Kidding aside mga tol, ang totoo niyan, sabi nga nung policy, 'di ba? Friends to all, enemy to none. 'Di ba? At lagi nga natin yung kino-compare sa isang ordinaryong buhay. Ikaw ayaw mo na may kaaway, gusto mo kaibigan ka. What if hindi naman kaibigan ng turing sa'yo at lagi kang inaaway? Yung mga property mo gusto kanya.
boyfriend mo, girlfriend mo, gusto kanya. Lahat na lang gusto kanya. O friends pa rin ba kayo nun? Diba? Ay naku po. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Zhang Zhaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumula ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. O yan ha. O para sa mga para sa mga pro-China, paki-explain to. Mayroon lang akong tanong sa inyo. Paano pagmumula ng gulo o paano nagsisimula ng gulo ang Pilipinas? Kung gayon, tayo mga kapatid o tayong mga Pilipino, ganito lang ang ginagawa sa loob ng EEZ, Exclusive Economic Zone. O pakisagot, wala ba tayong karapatan sa EEZ natin? Yun muna pakisagot nyo ha. Pangalawa, tayo ay naglalayag lang sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Yung mga simpleng barko, hindi pandigma hindi barkong pandigma, hindi warship, katulad na lamang ng BFAR, katulad na lamang ng Coast Guard. Diba? Meron tayong mga mangingisda dyan. Meron tayong mga maliliit, mga kababayan na mangingisda. Para matulungan ang mga mangingisda na hindi na mabawasan yung kita nila pambili ng krudo, ang ginagawa ng BFAR, sinusuplayan na lang sila ng krudo. Sinusuplayan sila ng gasolina nila dyan. Ang ginagawa nitong China mga tol, sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, binabangga tayo. Wina-water cannon tayo. Tapos sasabihin nila tayo pasimuno ng gulo. O kung di ba namang kalokohan yun? Di ba? Halimbawa na lang, baka hindi kasi maintindihan ng mga kababayan nating pro-China eh. Halimbawa na lang, nasa kalsada ka, nagdadrive ka, payapa ka, nagdadrive ka sa kalsada, bigla kang binangga. Tapos pagbukas ng bintana sasabihin, nagsisimula ka ng gulo eh. O, paano ngayon yun? Ikaw pa rin ba nagsisimula ng gulo? Ganong payapa ka lang naman nagmamaneho, tas bigla kang binangga, tapos tatawagin kang pasimuno ng gulo? Eh di ba ganon ang ginagawa nitong mga Tsekwa, mga tol? O, nagre-resupply lang tayo, sinusuplayan natin ng crudo. Actually, humanitarian mission nga yun eh. Diba? Tinutulungan natin yung mga maliliit na mangingisda. Ang sabi pa nga ng Coast Guard, sila na bibili ng mga huling isda. Para hindi na nila kailangan pang bumalik doon sa pangpang, ibenta yung isda tapos papalaot ulit. O doon pa lang sa laot, ubos na agad ang paninda nila. Tapos pwede na ulit silang manghuli. Tapos yun ang iuuwi nila. O diba, dalawa ang kita nila doon. Napakalaking tulong nun para sa mga kababayan nating mangingisda. Labag ba sa batas yun? Nasa loob naman tayo ng Exclusive Economic Zone natin, hindi naman tayo tumatawid sa ibang lugar. Ay anong nararanasan ng mga mangingisda natin? Pinapalayas, tinatabo, yung mga Coast Guard natin, binabangga, wina-water cannon, tapos baliktad eh. Tayo pa rin ang pasimuno ng gulo. Diba? O ngayon, sagutin ninyo mga pro-China kung ano ang tawag dyan sa ginagawa ng China. Ito ang post ng China military sa kanilang FB page kahapon. Basahin natin. When asked to comment on the Philippine Defense Secretary's remarks, Senior Colonel Zhang pointed out that the Philippine side illegally occupies some islands and reefs of China's Nansha Kundao. Illegal daw illegally. Sino may sabi? Batay sa international law at saka batay sa UNCLOS, legal ang Pilipinas. Actually, sila nga ang illegal eh. Diba? Sinasabihan na nga sila ng buong mundo sumunod naman kayo sa batas. O ngayon sasabihin nilang sila pa rin ng legal. Sila na nga yung tinatawag na sumunod na kayo sa batas. Kino-call out na nga sila eh. Diba? Halos buong mundo nga nananawagan na sa kanila. Oy China, kilalanin naman ninyo ang batas. Tapos ngayon Pilipinas pa rin ang illegal. O napakabuting naman talaga nitong mga Tsekwa na to, no? Sila talaga ang pinakamabait sa buong mundo. Kabilang umano sa ginagawa ng Pilipinas ang iligal na pag-okupa sa mga isla at bahura sa Spratly. Ulit-ulit na pambubuyo at pangharas laban sa China. Pangharas laban sa China. Tayo na ang nambubuyo, tayo pa nanghaharas mga tol. My goodness. Pilipinas ang iligal na pag-okupa sa mga isla at bahura sa Spratly. Paulit-ulit na pambubuyo
at panghaharas laban sa China at paggamit sa foreign forces para manggulo sa West Philippine Sea. Wow! Eto na mga kapatid, ang pinakamabuting uri ng tao sa balat ng mundo, balat ng lupa, China. Sila na ang pinakamabait sa lahat. No, tayo mga tol lang nang bubuyo, tayo pa nangaharas. Pangaharas pa pala tawag nila sa ganito. 'Di ba? Ano pa kaya tawag nila pag nangwa-water cannon na tayo? 'Di ba? Ano kaya tawag nila mga tol pag tayo na yung gumagawa ng ginagawa nila? Kasi para sa kanila hindi pa pangaharas yung ginagawa nila. Tayo daw ang nangaharas mga tol. Matindi, no? Antindi. Giit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Engot na lang kasi talaga yung maniniwala sa China eh. And sad to say, marami pa ring engot dito sa Pilipinas. Ang dami. Yung wina-water cannon ka na pero sasabihin mo ako pa rin yung nambubuli sa'yo kahit wina-water cannon mo na ako. Kasi ganun yung sinasabi ng China eh. Yun ang naratibo nila eh. Diba? Sabi nga ganun ni Secretary Gibo Chodoro kung naaalala ninyo yung reaction natin kahapon, diba? Ang sabi niya, mga tol, walang bansa sa kahit saang parte ng dating daigdig na merong independent foreign policy na walang malakas na militar o walang malakas na sandatahan. So kailangan nating palakasin yung sandatahan natin mga tol. Kailangan nating palakasin yun. Bakit? Kasi ang kapayapaan daw mga tol hindi libre. Yan ay binabayaran. Kung gusto natin maging payapa mga tol, kailangan talagang dagdagan natin ang seguridad natin para walang magtatangka. Since napakahina pa natin ngayon, tignan nyo kung ano ginagawa sa atin. Tayo na ngayong binubundol, tayo pa rin yung masama. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Yes. Tayo naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Maraming ulit. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng mga panghaharas na ito, nananatili silang mahinahon at hindi sinasabayan ang mga pambubuyo ng China. Tama yun. Tignan nyo rito sa videong to. Etong barkong tong maliit, eto yung BFAR natin, tas eto barko ng China. Kita mo kung paano sila kinat na nga tayo eh. Banggaan na yan. Binangga na tayo niyan, wina-water cannon pa tayo. Tapos yung mga hintuturo nila naka-point sa atin. Bully kayo. Nagpo-provoke kayo. Tinuturo tayo habang binabangga nila tayo. Bully kayo. My goodness. But despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. Imagine nyo to mga tol Ganito kasi yung naratibo ng China eh. Imagine nyo na lang, sa eskwelahan, merong isang damulag, tas merong isang maliit na estudyante. Yung damulag, binabatok-batukan niya yung estudyanteng maliit, inaagawan niya ng baon, pinagtitripan niya yung mga gamit, tinatapon niya sa bintana, di ba? Tapos, ang sigaw ng batang damulag, binubuli mo ko. Baliktad di ba? Baliktad mga tol eh. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. It is not the Philippine Coast Guard that initiates itong mga agresibong paggalaw ng China, but we're only on the receiving end. Wala tayo dun sa peace through strength. Wala tayo nun mga tol. Sa ngayon wala tayo nun. Peace through strength. Wala. Kita mo nagtitimpi tayo, hindi tayo pumapalag. Alam niyo kung bakit? Kasi once na pumalag tayo, ang iniisip ng ating gobyerno baka mas lalong mag-escalate. Kasi nga nasanay na ang China dyan eh. Hindi sila papayag na bigla-bigla na lang tayong magmamatapang. Alam nila yung kapabilidad natin, alam nila yung puwersa natin. Diba? Paano pag ginera tayo? Anong laban natin? Yun lang laging iniisip ng ating gobyerno. Unlike kasi sa ibang bansa, for example sa Taiwan, yes, may kakayanan silang pumalag kasi malakas ang puwersa nila. Sa Pilipinas, hindi eh. Saka nasanay na sila, biruin nyo, last 6 years, diba? Masyado natin silang niyakap, hindi pala tayo. Nung presidente natin dati, masyado silang niyakap.
Sabi ni Commodore Tariela, patuloy nilang pinasisinungalingan ang mga pahayag ng China sa tuwing nagsasagawa sila ng mga maritime law enforcement sa West Philippine Sea. We are highlighting the fact that it is not part of the maritime jurisdiction of the People's Republic of China, and that they do not have authority to conduct such maritime law enforcement patrol. Kaya nga kailangan natin talaga magpalakas. Kasi wala nang nagagawa ngayon to, yung pagpapamedya, pagsagot sa mga interview na paulit-ulit nating sinasabing vina-violate nila yung ating karapatan, sila yung gumagawa ng illegal. Wala na eh, manhid na yung mga pagmumukha ng mga yun. Kailangan talaga natin ng lakas, kailangan natin ng puwersa, kailangan talaga natin yun. Hindi na uubra ngayon yung mga pakiusapan, lalo na't malinaw naman na sinabi na nila sa napakaraming pagkakataon, hindi nila nire-recognize o hindi nila kinikilala yung arbitral award. So, aasa pa rin ba tayong madadali natin yan sa pakikipag-usap o pakikipag-dialogo sa kanila? Wala yan. Para naman sa isang maritime law expert, ang pahayag ng China na ito ay pagpapakita ng kanilang desperasyon. Alam naman aniya ng karamihan na ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Ayon kay Professor J. Patumbakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nangingialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tama. O kaya'y nanghahabol o nangbabanta sa mga barko ng ibang bansa. Tama. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Meron pang nakadebate to dati si Batong Bakal sa sa hearing sa Senado, mga tol. Merong isang matikas na senador doon. 'Di ba? Ito yung si Batong Bakal yung nakakasagutan niya doon eh. Tapos yung matikas na senador na yon, yun yung nagsasabing sa history natin, meron bang ginawang pananakop ang China sa history natin? Wala. Wala tayo sa history nun. Pero mga tol, part na rin ng history natin, itong mga nakaraang 3 taon na ginagawa to ng China sa atin, part na yan ng history ng Pilipinas na pag-uusapan sa mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin mga tol, ngayon pa lang gumagawa ng history ang China. Diba? O yan na, ginagawa na nila. Sinasakop na yung ating mga nasasakupan. Samantala, muling bumalik sa Baho de Masinloc ang 3 barko ng Chinese Coast Guard na umalis sa lugar dahil sa nagdaang bagyo. Mayroon ding na-monitor ngayon ang PCG na 2 Chinese research vessel, ang Zhangyang Hong 10 at Zunhai Yun, na pumasok kaninang umaga sa EEZ ng Pilipinas sa bahagi ng Rizal, Palawan. Umikot ito sa Balagtas Reef. At hanggang ngayon ay patuloy tayong humihingi ng update sa Philippine Coast Guard patungkol doon sa 2 research vessel na na-monitor nila kaninang umaga. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong maidadagdag o ano ang inyong masasabi about dito sa napakalanging kasinungalingan na naman nila na at tinuturo nila tayo mga tol na pasimuno daw ng gulo dito sa South China Sea, mga tol. Ay nako, grabe yun. Grabe, no? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.